Okay, so sa video to, ituturo ko naman sa inyo yung paglalagay ng mga color sa circle. Okay, so yung katulad ng video yung ginawa natin nung nakaraan, naglagay lang tayo ng isang circle, di ba, sa gitna. So ngayon naman is maglalagay tayo dito ng mga color. Okay, so tatlong circle ang gagawin natin. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. Okay, so click natin to. Okay, so click natin to. So lagay natin header file, include graphics.h. Okay, so include conayo.h. Okay, so lagyan natin void main. Okay, then lagyan natin again int gd or graphic driver equals detect, then gm as in graphic mode, then init graphics or init graph, then lagay natin gd, then gm or graphic mode. Again, ito uli yung path, no? Okay, yung pinaka-path kung saan nakalagay yung turbo C ninyo. Turbo C 3 BGI. Okay, so lagay natin ngayon. Set color red. Then circle 200, 240 and 50. Ito yung pinaka-radius. Then set fill style. Okay, para solid yung ilalagay niyang kulay, no? Solid fill, then red. Para solid red. Solid red. Okay. Now, lagyan natin dito. Flood fill. So, eto naman. So, gagayahin lang natin yung sa circle, no? Kasi ang reason, siyempre, kung saan nakalagay yung circle natin, kung saan siya pupunta, dapat doon din yung kulay niya. So, ito yung pupunuin niya yung circle, nalagyan niya ng kulay, yung puno. Mamaya makikita niyo kung paano. 240, ayan. Then, red, yung pinaka-radius. Okay. So, ang gawin natin, so, ano lang natin, no? Tawag dito. Copy paste na lang natin. Copy, paste, and paste na lang natin dito ulit. Okay. So, ayusin natin, no? So, baguhin natin ang kulay. Lagyan natin dito green. Okay? Ayan. Then, lagay natin dito green pa rin. Okay. Now,
Lagyan natin dito 320 and 320 here. Okay, so kaya lang natin itong 240 nakalagay dyan. Kasi ang reason, syempre, yan yung pinaka-lugar nila, no? So, itong 320 lang, para medyo umulong lang siya ng konti. Kasi ito yung pinaka-X at yung 240 naman, yun yung Y. No? Yung Y coordinate, ito naman yung X coordinate. Parang column and rows. Okay. Now, palitan natin to, gawin natin blue. Okay. Then, blue. And here, blue pa rin. Ayan. Again. So, tama ba? Now, ito, palitan natin to. Gawin nating mga 440. Ayan. Then, lagay natin dito. Gets. And close graph. Ayan. So, tignan natin, no? Kung may mali. Ayan. Mukhang okay na naman. Sora natin. Uy, may error. Ano yung ano niya, no? Yun. Ink graph lang. Kulang ng I. Sorry. Meron pa. Anong reason? Yun. Kasi small letter ang nilagay natin. Dapat nga pala all caps. No? Tingnan natin dito. Baka meron pa. Mukhang okay na. Yun! Diba? Kaya ito, kung nakapapansin niyo yung kulay red, ito yung location niya. Then yung sa green, 320 at yung sa blue, 440. So, parang isang hilera din lang sila, pero pinaghiwa-hiwalay natin. Okay, kung napansin niyo yung 240 is still pare-pareho sila, kaya pantay-pantay sila, di ba? Yung pinaka-column lang, no, yung pinaka-x coordinate lang, doon na sila nagkahiwa-hiwalay. Tapos napansin din ninyo yung bilog nila, kasi yung radius naman niya ay hindi natin binago, kundi yung radius niya ay 50. So ayan, kaya ganyan ang nangyari. Okay, so ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa sunod pang mga tutorial.